Hindi. Sa tingin ko hindi ako, sabi ko. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin. Anong ibig mong sabihin, sabi niya. Sabi mo nandito ako pagbalik mo, at sasabihin mo sa akin ang lahat. Ipinaliwanag ko, hindi ako nandito, kaya hindi mo masasabi sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sa ibang lugar, sagot ko. Nagpout siya. Anong ibig mong sabihin? Sa ibang lugar. Wala kang pakialam, sabi ko. Parang bata ka kung umasta, sabi niya. Mag-mature ka na. 21st century na. Nagbago na ang mga bagay. Nagbago ka na. Sumang-ayon ako, nagbago ako, pero hindi naman masyado, maliban sa kaunting uban sa aking balbas. Parang malaki ang pinagbago mo, at hindi sa magandang paraan. Tiningnan niya ang kanyang sarili, na kasing ganda pa rin tulad ng dati. Anong ibig mong sabihin? May kinikita kang isang tao para sa hapunan, at hindi mo sasabihin sa akin ang kanyang pangalan. Parang pagbabago yan sa akin. Wala yun, sabi niya. Mas mahal kita kaysa dati. Hindi yan nakakaapekto sa nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko masasabi ang pareho, sabi ko sa kanya. 1 oras ang nakalipas, mas mahal kita kaysa dati, pero ngayon ang nararamdaman ko ay mas maraming pagkasuklem kaysa pag-ibig. Mukha siyang nasaktan. Nakakadismaya yan. Ganyan ang buhay, sabi ko. Lagi akong nadidismaya. Kahapon, sa golf course, inaasahan kong maka-85 pero nauwi ako sa 87. Bakit ka nagsasalita tungkol sa golf? Nakakabigo itong laro, sabi ko. Binanggit mo ang pagkabigo, kaya ibinahagi ko ang sarili kong anekdota. Nakakainis sa kanya ang aking ugali. Sabihin mo kay Barnes na aalis ako sa loob ng 20 minuto, sabi niya. Seryosohin mo ako at subukang umunawa. Ako, seryoso ako sa iyo, sabi ko. Iyon ang problema. Napagtanto kong hindi ka seryosong tao. Nasugatan ang kanyang pride. Wala akong ideya kung bakit mo sinabi yan, sagot niya. Barnes, aalis na ako. Makikita mo, walang magbabago sa atin. Gagawin kitang labis na masaya. Hindi mo pa namamalayan, pero mangyayari yun. Nagkakamali ka, sabi ko. Saan ako nagkakamali? Tanong niya. Na walang magbabago. Lahat ay nagbago. Ang aking saloobin sa iyo ay nagbago. Paano na sina Sylvia at Beck? Anong iisipin nila tungkol sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang? Anong kalokohan yan, Barnes? Hindi tayo magdidiborsyo. Ang ginagawa natin ay walang kinalaman sa kanila. Sang-ayon ako, hindi sa hindi magdidiborsyo, na bahagi, kundi sa walang kinalaman sa kanila, na bahagi. Sa kasamaang palad, ito ay tungkol sa nangyayari sa pagitan mo at ng isang lalaking hindi pinangalanan. Pinagugulo mo ang mga bagay, sabi niya. Barnes, maupo tayo at pag-usapan ang mga isyong ito. Hindi tayo uupo, sabi ko. Aalis ako. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang plano mo. Iginigiit niya, hindi ako magtatagal dito. Napagdesisyonan ko na kanina, sabi ko. Mukha siyang handa ng makipagtalo. Collins, huli na ang lahat. Sa sandaling naisip mong papayagan ko ang iyong pag-uugali, nawalan ka ng respeto sa akin bilang isang lalaki at asawa. Huli na ang lahat. Hindi yan totoo, sigaw niya. Hindi ako nawalan ng respeto sa iyo. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ko. Lahat ng ginawa mo mula nang makauwi ka ay nagpapatunay na totoo yun. Aalis ako. Maaari kang pumunta sa iyong date. Tapos na ako. Kinuha ko ang aking jacket, pataka, at mga susi. Naglakad papunta sa pinto, at umalis. Hinabol niya ako pero hindi umabot sa oras. Nagmaneho ako paalis habang binubuksan niya ang pinto at lumabas. Nagpa siya akong bisitahin si Beck. Nakatira siya mga 4 na milya ang layo, kaya nagpadala ako sa kanya ng mensahe, Wednesday. Netflix and chill. Agad siyang sumagot, gusto mo ng kasama, tanong niya. Nagpadala siya sa akin ng puso. Magluluto ako ng popcorn. Pagdating ko, nakaupo na siya sa sofa. Ang kanyang aso, si Davy, ay masiglang bumati sa akin,
Halos natamba ako sa pagmamahal. Hoy, buddy, nagawa kong manatili sa aking mga paa at binigyan siya ng magandang kiskes habang siya ay gumugulong, naglalaway sa aking pantalon at humihilik sa kasiyahan. Tumatagal ng mga 10 minuto para makarating sa bahay ni Beck. Pagsapit ko sa sofa, naipaghanda na ako ni Beck ng isang baso ng alak at nilagyan ng popcorn ang aking plato. Humigop ako ng aking alak at tiningnan siya, walang salita niyang sinabi. Gusto ko ng matamis na alak. Hindi mo gusto. Nasa bahay kita, tanggapin mo. Tumawa ako. Hoy, sinubukan kitang palakihin ng tama. Hindi ko kasalanan kung naligaw ka. Pinunasan niya ang himulmol sa aking pantalon, ibinato ang isang plaid sa aking mga binti, at sumiksik. Anong ginagawa ni Mommy? Tanong niya. Hindi ako sigurado, sabi ko. Binigyan niya ako ng nagtatakang tingin. Kakaiba yan? Oo, sang-ayon ako. Anong problema, Dad? Anong ibig mong sabihin na hindi ka sigurado? Pag-uwi ko galing sa trabaho, sabi niya may pupuntahan siyang date. Sinabi ko sa kanyang hindi ako sang-ayon. Sabi niya kakanselahin niya yun, at mag-uusap kami. Nagpa siya akong tapos na akong makipag-usap tungkol dito at umalis. Kaya hindi ko alam kung may date siya o nasa bahay naghihintay na makipag-usap. Tinitigan niya ako, gulat. Anong kalokohan yan, Daddy? Anong ibig mong sabihin sa date? Beck, gulat na gulat din ako gaya mo. Sinabi niya sa akin na may pupuntahan siyang date kasama ang isang lalaki, pero hindi sinabi kung sino, at inaasahan niya na magiging okay lang ako dito. Dad, biro ba ito? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Sana biro lang ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sabi ko. Tatawagan ko siya, sabi niya. Sinagot ni Collins, at ang usapan mula sa panig ni Beck ay nakaka-interes. Hindi nagpaligoy-ligoy si Beck. Nasaan ka, Mom? Kasama sino? Nagsinungaling ka lang sa akin. Nakaupo si Dad dito mismo. Nagsinungaling ka. Anong problema sa iyo? Nagsinungaling lang sa akin ang nanay ko. Huwag mo akong tawagan. Huwag kang pumunta rito. Kung kailan at kung gusto kitang kausapin, gagawin ko yun. Tinapos niya ang tawag. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Niyakap ko siya habang nagsisimula siyang manginig at pagkatapos ay humagulgol sa aking dibdib. Nagsinungaling siya sa akin, Dad. Sinabi niya sa akin na kasama ka niya sa restaurant. Nagsinungaling siya. Alam ko, sweetheart, magiging okay ang lahat. Pakiusap, huwag kang umiyak, Beck. Paano magiging okay ang lahat? Umupo siya, ang kanyang malungkot na luha ay naging galit. Nagsinungaling lang sa akin ang sarili kong nanay. May date siya, Daddy. Anong gagawin mo? Wala akong ideya, sabi ko. Beck, naguguluhan ako dito. Pumunta ako para makipag-chat sa iyo para maayos ang aking mga iniisip. Dapat naisip kong tatanungin mo ako. Pasensya na. Hindi mo kasalanan. Kumuha siya ng tisyo, pinunasan ang kanyang mga mata, at suminga. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay humiga sa ibabaw ni Davy, na humihilik bilang pagtutol. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa akin, sumiksik sa kanya. Laging pinapakalma ako ni Davy, sabi niya, niyayakap ka laging pinapakalma ako. Sinabi ko sa kanya, mas mabango ka kaysa kay Davy. Humadyak-jak siya. Ew, medyo mabaho. Kausapin mo ako, Daddy. Saan nanggaling to? Anong nangyayari sa pagitan ninyo ni Mom? Anong gagawin mo? Ako, gusto kong sumagot, pero hindi ko alam. Gulat ako. Sa loob ng isang minuto, naupo siya sa katahimikan. Dapat nating tawagan si Sylvia, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hoy, nasaan ka? Kailangan kitang pumunta rito ngayon din. Hindi. Napakahalaga nito. Magkikita tayo mamaya. Nasa Straps siya, sabi ni Beck. Club yun malapit dito. Kailangan niyang sumakay ng Uber. Kumain kami ng popcorn at uminom ng alak, nag-uusap ng mahina tungkol sa maaaring nangyayari kay Collins.
Dumating si Sylvia mga 20 minuto ang nakalipas. Binati niya si Davy at pagkatapos ay sumama sa amin sa sofa. Si Sylvia, na 3 taon mas matanda kaysa kay Beck, ay palaging malapit sa kanyang kapatid. Si Beck ay isang maliit na blonde tulad ng kanyang ina, habang si Sylvia ay mas matangkad, na may buhok at mga mata ng kanyang ina, isang bahagyang mas malaki at mas madilim na bersyon niya. Niyakap niya kaming dalawa. Anong nangyari? Tanong niya. Anong emergency? Nasa party ako. Dapat okay ang lahat. Tiningnan siya ni Beck nang may pagdududa. Hindi maganda yan. Nakapag-high ka. Tumawa si Sylvia. Nagkaroon ako ng 2 margarita at isang cocktail. Okay, Dad, gumawa ka ng kape, utos ni Beck. Seryoso to, pagsapit ng nakagawa na ako ng kape at nakainom na si Sylvia ng kanyang pangalawang tasa, nasabi na sa kanya ni Beck ang lahat. Mukhang nagulat si Sylvia. Daddy, may iba pa rito, hindi ba? Nag-aaway ba kayo? Mga problema sa kwarto. Nag-aaway kami minsan, oo, pero hindi nahihigit pa noong nakatira pa kayo rito. Madalas kaming nag-aaway tungkol sa inyong dalawa, sabi ko. Sinuntok ako ni Beck sa bicep. Hoy, tumawa ako. Walang problema sa kwarto, na alam ko. Kung mayroon man, wala pang sinasabi ang nanay ninyo. Kailangan ko siyang kausapin, sabi ni Sylvia. Beck, pati ikaw. Kailangan mo siyang kausapin. Daddy, bakit hindi ka nalang nagtagal at kinausap siya? Siguro dapat ginawa ko yun, pag-amin ko. Masyado akong nagalit. Ipinahayag niya ito ng napakalmado. Niyakap ako ni Beck. Alam ko, Dad, pero kailangan namin siyang kausapin. Kailan mo siya makakausap nang hindi ka nagagalit? Hindi ko alam, sabi ko. Sana malapit na. Hindi ko na kaya pang magtagal. Pupunta ako sa lawa, susubok ang mag-relax, at magpapakatatag. Sasama ako sa iyo, sabi ni Beck. Hayaan mo akong kunin ang aking bag at kumot para kay Davy. Huminto siya. Bigyan mo ng sigarilyo si Daddy, sabi niya kay Sylvia. Tiningnan ako ni Sylvia na nagtatanong. Tumango ako, at iniabot niya sa akin ang isang case. Hindi ako regular na naninigarilyo, pero nakakatulong ito sa pagkabalisa, at naramdaman kong kailangan ko ito. Lumabas si Beck kasama ang kanyang bag, kinuha ang mga pinggan ni Davy, at pumunta kami sa truck. Inihatid kami ni Sylvia. Kakausapin ko si Mom bukas, sabi niya. Beck, ipaalam mo sa akin kung anong mangyayari. Daddy, huwag kang gagawa ng anumang katangahan, okay? Siguro, sabi ko. Susubukan kong huwag gumawa ng sobrang katangahan. Niyakap kami ni Sylvia. Sumakay si Davy sa kotse, at umalis kami. Habang papunta, nagtanong si Beck ng 1,000,000 tanong, ang ilan ay nasagot ko, ang ilan ay hindi ko nasagot. Nakarating kami sa lake house, dinala si Davy sa lawa, at naglakad sa tabi ko, hawak ni Beck ang aking kamay. May ilang bagay na hindi nagbago. Lumangoy si Davy, humabol ng mga palaka at squirrel, at bumalik kami. Nagdidilim na. Tiningnan ko ang supply ng alak. Gusto mo ng mojito? Tanong ko kay Beck. Yummy, sabi niya. Gusto ko. Gumawa ako ng 2 malalaking portion. Sinindihan ni Beck ang furry place, at sumimsim kami ng aming mga inumin at nag-usap. Sinindihan namin ang isang sigarilyo, at naramdaman kong relax. Anong sa tingin mo, Daddy? Tanong niya. May ilang option ako, pero lahat ay nakadepende sa mom mo, sabi ko. Medyo magulo. Maaari niyang sabihin na nawala siya sa sarili at bawiin ang lahat. Saan sa therapy? Sabi ni Beck. Tumawa ako. Siguro susubukan ko. Paano kung determinado siya? Tanong niya. Sa korte, siguro, sabi ko, pero hindi ko makita kung bakit niya gugustuhin yun. Wala akong ideya, sabi ni Beck. Magiging mas matalino ka kaysa sa akin, Beck. Magiging psychologist ka na. Bakit niya gagawin ito? Wala akong ideya, sabi niya. Nandaraya ang mga tao para sa paghihiganti, mga isyu sa commitment, atraksyon sa laman, o kawalan ng katuparan, pero hindi ko akalaing may alinman doon na naangkop kay Mom.
Kung may mga reklamo siya, dapat niya akong kausapin at hayaan akong ayusin ang mali. Oo, akala mo, sabi niya. Malalaman natin. Kakausapin ko siya bukas. Dad, kailangan mo akong pabalaykan para kunin ang kotse ko. Nakakagulat, nakatulog ako ng mahimbing. Nanood ako ng mga video hanggang sa nakatulog ako. Bumangon ako, nagbihis, dinala si Davy sa labas, at naglakad-lakad siya sa loob ng 1 oras. Pagbalik namin, gising na si Beck. May makakain ba tayo, Daddy? Tanong niya. Hindi talaga, honey. Kinailangan naming huminto habang papunta rito. Okay lang, sabi niya. Maaari mo akong ilabas para mag-almusal. Gusto ko ng French toast sa Gaze. Deal. Iniwan namin si Davy sa bahay, halos tulog. Pagkatapos ng malaking almusal, nag-usap kami tungkol sa hypothetical situations, school, aking trabaho, mga kalokohan ni Davy, at ang kanyang internship. Pagkatapos makuha ang kanyang mga gamit at si Davy, dinala ko siya pauwi. Bumalik ako sa lawa, umupo sa porch, at nanood ng mga bangka. Nakaramdam ako ng lungkot. Na-miss ko si Collins at ang mga panahong nakaupo kaming magkasama na walang ginagawa. Na-miss ko si Beck at maging si Davy. Nagpa siya akong mangisda. Pinalayag ko ang bangka at nakahuli ng 6 na magagandang crappie. Nilinis ko ang mga ito at nakahanap ng ilang frozen fries na makakain kasama ng mga ito. Masarap ang mga ito. Pagka-on ko ulit ng aking cellphone, nagkaroon ako ng mga text mula sa parehong babae na pinapapunta ako sa bahay ni Beck. Nakarating ako roon, at kumakain sila ng pizza. Dinalhan ako ni Beck ng beer, at umupo kami sa kitchen bar habang kumakain sila. Well, kinausap ko siya, panimula ni Beck. Ako rin, sabi ni Sylvia. Nagtanong ako, hindi ninyo magugustuhan ito. Sabi ni Beck, sinabi niya sa akin na hindi siya masaya, hindi sa iyo, kundi sa kanyang buhay. Iniisip niyang kulang ito sa excitement at hamon. May isang lalaki na kasama niyang nagtatrabaho na binobola siya, at gusto niya ang atensyon. Gusto niyang magpunta sa mga date. Sabi niya mahal ka niya, at maaari ka ring mag-date. Naupo ako at pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Sylvia, sinabi ba niya sa iyo ang parehong bagay? Halos, sabi niya. Daddy, sa tingin ko hindi magtatagal. May isip niya. Ako'y nalilito. Anong dapat kong gawin habang nagkakamalay siya? Mahalin siya, maging matyaga, hayaan siyang kumalma, sabi ni Sylvia. Mahal ka niya. Nagkakaroon lang siya ng midlife issues. O baka hindi, sabi ni Beck. Mga midlife issues ito, hindi masaya sa ibang lalaki. Anong ibang mga option mayroon ka? Hiwalayan siya. Ikulong siya, tanong ni Sylvia. Wala akong ideya, sabi ko. Sinabing paghiwalayan siya ay isang option. Hindi yan, paggiit ni Sylvia. Jesus, Daddy, huwag kang mabaliw. Kayong dalawa ang itinakda para magkasama. Hindi mo ba dapat kausapin si Mom? Tanong ni Beck. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-freak out. Ang gulo nito. Sylvia, kinakampihan mo siya. At wala pang ginagawa si Dad. Hindi ako kumakampi, sagot ni Sylvia. Well, yan ang problema, sabi ni Beck, na nag-iinit. Dapat kang kumampi, hindi itong madyeng matyaga na kalokohan. May pinuntahan siyang date kasama ang isang creepy. Alam mo na idiot siya dahil binobola niya ang isang may asawa, at mali siya para payagan siya. Magpahinga muna tayo. Sinubukan kong pakalmayin ito, pero hindi. Sila interesado. Kaya anong gusto mo, Beck? Maghiwalay ang ating mga magulang. Hindi ito tungkol sa kung anong gusto ko. Ito ay tungkol sa kung anong gusto ni Daddy. Hindi gusto ni Daddy ito, si Mom ang gusto, at kailangan niyang ayusin ito. Maaari niyang makuha kung anong gusto niya, pero hanggang sa maayos ang kanyang ulo. Ang aking relasyon sa kanya ay nakadepende sa kung anong gusto ko. At anong gusto mo? Tanong ni Sylvia. Gusto kong makita siya ng kaunti hanggat maaari at hindi ko siya marinig. Kaya didiktahan mo ang aming relasyon kay Mom. Hindi ako nagdidikta ng anuman. Kung hindi mo makita na kasalanan ito ni Mom,
Kung gayon mayroon kang parehong problema na mayroon siya. Wow, huwag nating hayaan itong lumala. Sinubukan kong yakapin sila. Pinayagan ako ni Beck, pero kinuha ni Sylvia ang kanyang bag at tumakbo palabas ng pinto. Pinanood namin ni Beck siyang sumakay sa kotse, i-on ang mga headlight, pagkatapos ay eye-off, lumabas, at sa wakas ay umalis. Sobrang galit ako sa kanya ngayon, sabi ni Beck. Galit na galit, pasensya na, Dad, pero kalokohan yun. Sumandal siya sa akin, at bumantong hininga ako. Oo, ganoon nga, pero hindi kasalanan ni Sylvia yun, Beck. Kasalanan ito ng iyong ina. Hindi dapat nasa ganitong posisyon ang mga bata. Nagkaroon tayo ng isang espesyal na pamilya. Ang ating mga buhay ay umikot sa isa't isa. Mas malapit ako sa inyong mga babae kaysa sa anumang ama na kilala ko. Palagi kang nagkaroon ng magandang relasyon sa iyong ina. Hindi dapat kayo ni Sylvia nasa gitna nito. Hindi mo kasalanan, Dad, sabi ni Beck. Gulo to ni Mom. Pero nakakabigo rin na umasta si Sylvia na parang walang malaking problema. Huwag kang magsunog ng anumang tulay, payo ko. Hayaan mo akong kausapin siya. Mahal kita, Beck. Ayokong masaktan ka ng higit pa sa kung ano ka na. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagtitiwala ako sa iyo, Daddy. Maghihintay ako at titingnan kung anong mangyayari. Panatilihin mo akong malapit, okay? Palagi, paniniguro ko sa kanya. Panahon na para harapin si Collins. Ang kanyang kotse ay nasa garahe nang huminto ako. Naglaan ako ng ilang sandali para hanapin ang aking pagiging kalmado, pagkatapos ay pumasok. Nakaramdam ako ng buhol sa aking tiyan at kumuha ng isang baso ng gatas para pakalmayan ito. Lumabas si Collins mula sa kanyang opisina, na mukhang kasing sama ng nararamdaman ko. Hi, sabi ko, natutuwa akong nakabalik ka na. Malayo pa ako sa pagiging okay, sabi ko sa kanya. Alam ko, gusto kong panatilihin ang aking sarili na ligtas. Gusto mo bang mag-usap? Tumango ako, dito, o sa living room. Maging komportable tayo, sabi ko. Nagbuhos siya ng kanyang sariling juice, at kumuha ako ng ilang wheat cakes. Umupo kami sa sofa, isang talampakan ang layo, na hindi karaniwan para sa amin. Nagkaroon ng pag-alit na vibe. Gusto kong humingi ng tawad, Barnes, sabi ni Collins. Ginawa ko ang lahat ng mali. Kung sa tingin mo ay tungkol lang ito sa mismanagement, sinasayang natin ang ating oras, sabi ko. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Walang paraan na mapapagan mo ang pagsasabi sa akin na may pupuntahan kang date, naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero hindi mo ako naiintindihan, sabi niya. Dapat kong ipinaliwanag kung anong ginagawa ko para maging katanggap-tanggap ito. Kailangan mong maging isang wizard para doon, sabi ko. Mayroon ka bang mga mahiwagang kapangyarihan? Ngumiti siya. Hindi naman magic, pero halos. Sige, Miss LaFay, sabi ko. Isipin mo, Barnes. Ilang taon na tayo? Ako ay 48 at ako ay 49, sabi niya. Nararamdaman ko ang bawat isa sa mga taong iyon, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal. Naaalala mo pa ba noong 25 taong gulang tayo? Oo, naaalala ko pa. Naaalala mo ba ang lahat? Naramdaman nating buhay tayo, na puno ng posibilidad ang buhay. Ang pag-ibig ay bago araw-araw. Naaalala mo pa ba? Oo, isipin mo ang ating mga buhay ngayon. Ginagawa natin ang parehong mga bagay paulit-ulit. Gusto ko ang ating routine, pero gusto kong magdagdag ng bago, ibalik ang ilang excitement. Naiintindihan ko yun, sabi ko. Pero iniisip mo na hindi tayo maaaring gumawa ng mga bagong bagay ng magkasama. Sa tingin ko maaari tayo, sabi niya. Sinabi ko sa iyong pupunta ako sa isang date at ibabahagi ang karanasan sa iyo. Maaari mo ring gawin ang pareho. Collins, ang iyong ideya ng magkasama, at ang akin ay magkaiba, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Kapag sinabi kong magkasama, ibig kong sabihin ay ikaw at ako lang.
Ang pagpapakilala ng ibang tao ay bumabagsak sa magkasama na pagsubok. Nag-isip siya sa loob ng ilang sandali. Gaano nakatagal mula nang gumugol ka ng oras na mag-isa kasama ang ibang babae bukod sa pamilya? Mga 6 na buwan. Naaalala mo pa ba ang Kansas City kasama si Amber? Nakipagkita kami sa mga telecom rep. Tumango siya. Kilala kong mabuti si Amber. Sabihin mo sa akin, Barnes, mayroon bang anumang tensyon sa pagitan ninyong dalawa? Hindi na alam ko, sabi ko. Maganda siya, pero may asawa ako at 10 taon mas matanda. Hindi kami nag-flirt. Mayroon kaming magandang relasyon sa trabaho at pagkakaibigan, wala nang iba pa. Well, sinabi mo mismo, maganda siya at single. Paano kung ilabas mo siya para sa hapunan, pumunta sa NTI, at sumayaw na magkasama? Hindi ba magiging exciting yun? Hawak-hawak ang lahat ng ganda sa iyong mga braso. Hindi ba magpapatakbo yun sa iyong motor? Siguro. Kaya nga hindi ko ginagawa, sabi ko. Bakit hindi? Tanong niya. Dahil may asawa ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Hindi ko inilalagay ang aking sarili sa mga sitwasyon kung saan tinutokso ako ng sino man maliban sa iyo. At kung okay lang ako dito, tanong niya. Hindi mahalaga, sabi ko. Hindi ito babagay sa akin. Bumantong hininga siya. Okay lang ako dito ngayon. Mas mature na ako. Magtitiis ako, at sa tingin ko dapat kang magtiis na gawin ko ang pareho. Hindi yan ang pinasukan ko. Nangako ka sa akin, at nangako ako sa iyo. Kung gusto mong umalis, pagpapasya mo yun. Kung determinado ka, hindi kita mapipigilan. Kinokontrol ko lang ang aking sarili. Ayokong umalis, sabi niya. Gusto kong maging mas malaya at kusang loob, pero manatiling kasal. Gagawin mo ang gusto mo kahit ano pa ang nararamdaman ko. Hindi ko matatanggap yan. Itinatago mo to sa akin ng matagal na. Ano pa ang itinatago mo? At saka yung ginawa mo noong Biyernes ng gabi. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa yun. Nagalit ako nang umalis ka. Kasiningan yan. Pinlano mo na to bago pa noong Biyernes. Nagsinungaling ka rin kay Beck. Magaling ka dyan. Isinuka ko ang galit ko. Nagkaroon ka ng pagkakataon para ayusin to. Hindi nagbago ang posisyon ko. Hindi tungkol sa kung paano mo ginawa, tungkol sa ginawa mo to. Plano mong gumawa pa at gusto mo tong gawin. Pipigilan ko ang sarili ko, kaya kukunin ko na lang ang mga gamit ko at aalis, at gawin mo na yan. Barnes, hindi yan ang gusto ko, pagtutol niya. Hindi ako ang gumagawa, pero gusto mo, sabi ko. Sa ngayon, wala akong tiwala sa'yo. Akala mo na boring ako at kailangan ko ng excitement. Kahit hindi mo gawin, alam ko pa rin na yan ang iniisip mo. Iba ang gusto natin, kaya maghiwalay na tayo. Pumunta ako sa basement, kinuha ko ang bagahe ko, at nagsimulang mag-impake. Kinuha ko ang kailangan ko para sa 1 linggo, planong bumalik sa susunod para sa iba pa. Sinundan niya ako, sinasabing maayos pa namin to, pero hindi ako nakinig. Isinakay ko ang lahat sa truck. Sinubukan niyang sumakay, pero nakasara ang pinto. Tumayo siya sa driveway habang nagmamaneho ako paalis. Nakakalungkot. Mahal ko siya at parang nawalan ako ng kalahati ng puso ko. Hindi ko makita ang paraan pasulong. Huminto ako sa grocery store para ilihis ang atensyon ko, pero ang pagpunta sa lawa ang nagpaalala sa lahat. Binuksan ko ang isang podcast pero walang naintindihan. Nang dumating ako, ipinasok ko ang mga gamit ko sa loob. Tulala, naisip kong kausapin ang mga babae pero pagod na pagod ako. Pagkalipas ng 1 oras, tumunog ang telepono ko. Si Sylvia. Hi, honey, sabi ko. Nasaan ka? Daddy, tanong niya. Nasa lawa ako. Nasaan ka? Nasa bahay niyo ako. Tumawag ang nanay mo at pinapunta ako. Tumawag si Beck. Sandali lang, si Beck to. Tatawagan kita ulit. Sinagot ko si Beck at sinabi kong tatawag ako ulit. Pagkatapos ay tinawagan ko ulit si Sylvia. Natutuwa akong kasama mo ang nanay mo. Isang balisa si nanay, Dad. Dapat nandito ka kasama siya,
Hindi ako. Alam ko, Sylvia, mahirap to. Gusto mo bang pag-usapan natin sa telepono? Tumahimik siya ng 1 minuto. Hindi. Siguro hindi. Babalik ka ba? Babalik ka ba? Hindi. Hindi ako babalik. Ipaliwanag ko kapag nakita kita. Hindi maganda. Pero siguro yun na yun, sabi niya. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ako makakatagal dito. Dito ako matutulog. Pero sobrang busy ako sa trabaho. Hindi ko alam kung bukas. Nagtratrabaho rin ang nanay mo. Hindi mo yun problema. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Matatanda na kami ng nanay mo. Suminghal siya, halatang sobrang galit. Sobrang sorry, Sylvia. Alam kong mahirap to para sayo. Mahal kita. Ikaw ang unang anak ko, at palagi kang magiging espesyal sa akin. Napabuntong hininga siya. Mahal din kita, Daddy. Bye. Pinakalma ko ang sarili ko at tinawagan ulit si Beck. Hi, honey, okay ka lang? Daddy, tanong niya. Magiging okay ako. Okay ka ba? Pareho tayo, sabi niya. Siguro nasa lawa ka. Oo, gusto mo bang lumabas? Sasabihin ko sa'yo kung ano ang nangyari. Nakaimpake na ako, sabi niya. Online ang lahat ng klase ko ngayong linggo. Pero kailangan kong magtrabaho sa Miyerkules at Huwebes. Pwede ba akong manatili ng 1 linggo? Hindi mo kailangang magtanong. Gugugulin ko ang bawat segundo kasama ka, sabi ko sa kanya. Alam kong nandyan ako sa loob ng 1 oras. Nakapaghanda na ako, sabi ko habang naglalabas ng pagkain. Narinig ko ang pagbukas ng sliding door, at ang pagkatok ng mga kuko ni Davy. Inaamoy niya ang pagkain, kaya binigyan ko siya ng pagmamahal at ang taba na tinanggal ko sa pork chops habang naghuhugas ako ng kamay. Niyakap ako ni Beck mula sa likuran. Niyakap ko rin siya pabalik. Ang bango, sabi niya. Hindi, Davy. Pinunasan niya ang bibig nito at pinakalma. Nagsimula kaming kumain. Sa tingin ko hindi naging maganda, sabi niya. Hindi. Marami siyang paliwanag. Nauwi sa naboboring siya at gusto niyang maging bata ulit. Fine, sabi niya na umiirap. Kung nakikita mo si nanay bilang isang kliyente, ano ang sasabihin mong problema sa kanya? Hindi ko siya ituturing na kliyente, pero kung may lumapit sa akin na may kwento niya, sasabihin kong depressed sila, nahaharap sa pagbabago. Walang midlife crisis. Akala ko totoo yun. Hindi yun diagnosis. Transitional period yun. May mga taong nararamdaman ang kanilang mortalidad at nagsisimulang gumawa ng mga handgal na bagay para mapanatili ang ilusyon na immortal sila. Wow! Sino ang mag-aakalang ang baby ko ay sobrang talino? Ngumiti siya. Oo, ako nga. Huwag mong kalimutan. Sa tingin mo dapat ba siyang magpatingin sa therapist? Sasabihin ko sa kanya, pero hindi ako makikialam. Naiintindihan ko. Sorry na nasangkot ka dito. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Naaawa rin ako sa'yo. Malalagpasan natin to. Oo, wala tayong ibang pagpipilian. Dumating si Sylvia noong Martes ng gabi. Gumawa si Beck ng potato salad, at nag-ihaw ako ng hamburgers. Kumain kami sa porch. Dad, gulo-gulo si nanay, sabi ni Sylvia. Oo, halos ganun na nga. Anong gagawin mo? Tanong niya. Gusto niyang umuwi ka. Nangako siyang kalilimutan ang lahat ng to. Nakikita niya ang pinsalang nagawa niya at nagsisisi siya. Sigurado ako, sa isang banda. Anong ibig mong sabihin? Sa isang banda. Mahirap ipaliwanag. Kailangan ko ng 1 minuto. Mga babae, gusto nyo ng inumin. Anong meron kayo? Tanong ni Sylvia. Mayroon akong mga gamit para sa Palace Yum, sabi ni Beck. Gusto ko nun. Gusto rin ni Sylvia, kaya naghalo ako ng mga inumin at tinipon ang mga iniisip ko. Nagpakumpiyansa kami, at handa na ako hanggat maaari. Sylvia, nakikipag-date ka pa rin ba sa lalaking yun, dickwit, tukso ni Beck? Tumawa si Sylvia. Hindi. Napagtanto kong isa siyang tanga. Mayroon akong bagong boyfriend na nagngangalang Richard. Oh, my God, tumawa sila ng malakas. Sinubukan ko ulit.
Kung sinabi ni Richard sa'yo na naboboring ka, ano ang mararamdaman mo? Hindi maganda. Hindi ako boring. Hindi. Hindi ka boring. Pero kung nararamdaman niya yun, makikipagtalo ka ba sa nararamdaman niya? Nakikita ko ang ibig mong sabihin, sabi niya. Beck, hindi mo gusto ang passes. Sylvia, hindi mo gusto ang nyog. Ganyan kayo nararamdaman. Mag-iiba ba ang pakiramdam nyo kung sabihin ko sa inyo? Hindi. Sabi ni Beck. Talaga bang sinabi ni nanay na naboboring ka? Hindi sa mga salitang yun. Marami siyang sinabi tungkol sa kung gaano kasaya ang buhay noon, kung paano tayo nakakulong sa isang rut, at gusto niyang ibalik ang excitement na yun. Nararamdaman mo ba yun, Dad? Tanong ni Beck. Siguro konti, sabi ko. Alam kong hindi na ako 25, pero gusto ko ang ginagawa natin. Kung hindi, gagawa ako ng ibang bagay. Wala akong nakikitang mali dyan, sabi ni Sylvia. Ano ang sinabi ni nanay na gusto niyang gawin? Iba't ibang bagay, pero hindi kasama ako. Gusto niyang habulin ng ibang mga lalaki at gusto silang i-date. Oh, my God, sabi ni Beck. Paano ko hahawakan to? Pwede ko bang sabihin sa kanyang mali siya? Hindi pwedeng pagtalunan ang mga damdamin. Bigla bang lilito ang excitement? Hindi. Hindi. Sabi ni Beck. Honey, talagang naniniwala ka bang bigla lang to pumasok sa isip niya noong Biyernes? Matagal na niyang iniisip to at walang sinabi sa akin. Alam ko, sabi ni Beck. Ako rin, dagdag ni Sylvia. Dad, kung mag-therapy siya at magbago ang isip niya, maayos niyo ba? Umiling ako. Akala niya pwede niya lang sabihin sa akin na magde-date siya, at okay lang ako. Sobrang walang respeto yun. Lumubog si Sylvia sa upuan. Alam ko, Dad. Paano kung talagang nagsisisi siya? Sabi niya. Nagsisisi siya na hindi niya sinabi sa akin ng mas maayos, hindi sa paggawa nito. Kakausapin ko siya. Sabi ni Sylvia. Beck, pwede ka bang tumulong? Kung papayag siyang magpatingin sa therapist, gagawin ko, kung hihingi siya ng tulong, sabi ni Beck, pero kailangan niyang gustuhin ito mismo. Umalis si Sylvia na hindi masaya. Nagpatuloy kaming mag-usap ni Beck sa kanya, ngunit tinanggihan ni Collins ang therapy at binanggit lamang ang couples counseling. Akala ni Beck magiging walang saysay ito maliban kung matugunan ang kawalan ng kasiyahan ni Collins. Handa ka na ba rito? Tanong ni Beck. Hindi. Hindi ako interesado sa ibang mga babae o ibahagi siya sa ibang mga lalaki, sabi ko. Tinanong ni Sylvia, paano kung isipin mo na break ito at makipag-ugnayan sa ibang mga babae? Pagkatapos, kapag naayos na ni nanay ang sarili niya, pwede kayong bumalik sa normal. Pwede ba? Tanong ko. Paano kung sa loob ng ilang taon? Naboboring na naman siya. Bukod pa rito, wala akong kakilalang hot chicks, kahit gusto ko man, at walang naghihintay sa labas. Tumawa silang pareho. Mukha kang maganda para sa edad mo, sabi ni Sylvia. Kung naghahanap ka, wala kang magiging problema. Hindi ako interesado, sabi ko. Hindi. Sylvia, hindi ko kaya. Nadidismaya ka ba, sa isang banda? Oo, sabi niya. Ayaw ko kapag hindi kayo magkasama ni nanay, pero nirerespeto kita sa pagkilala sa sarili mo at sa pagpapanatili sa iyong mga moral. Salamat. Pagkatapos ng 2 buwan na walang pagbabago, naghain ako ng diborsyo. Tumawag agad si Collins. Sobrang layo na nito, Barnes. Dinidiborsyo mo ba ako? Wala kang dahilan para gawin yun. Ano ang sasabihin mo sa judge? Hindi ko kailangang sabihin sa kanya. Yun ang kahulugan ng no-fault divorce. Ano ang sasabihin mo sa iba? Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, at diniborsyo mo ako. Wala akong sasabihin sa kanila. Wala silang pakialam. Pupunta ako doon. Kailangan nating mag-usap bago maging huli ang lahat. Gusto mo bang magluto ako ng hapunan sa Biyernes ng gabi? Oo, perpekto yun. Tinapos ko ang hapunan nang marinig kong bumukas ang pinto. Inis ako na basta na lang siyang pumasok. Pareho naming pag-aari ang lake house, pero hindi ako pumupunta sa bahay namin sa bayan kapag nandoon siya.
Kinukuha ko lang ang mga gamit ko kapag wala siya sa trabaho. Mukha siyang kasing ganda pa rin, pinapabilis pa rin ang pulso ko sa kabila ng pagod ko. Ibinato niya ang pataka niya sa upuan at lumapit. Gusto niya akong yakapin at halikan. Nagawa kong yakapin siya, pero sobra na ang halik. Mukha siyang nasaktan, pero ako rin, sa magandang dahilan. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong niya. Handa na ang lahat. Kung gusto mo, pwede mong maghain ng lamesa habang kinukuha ko ang mga pinggan. Inilatag namin ang pagkain, nagbuhos ng alak, at nagsimula siya. Ayokong magdiborsyo, Barnes. Bakit hindi? Tanong ko. Dahil mahal kita at gusto kong gugulin ang buhay natin ng magkasama, sabi niya. Pero bakit? Hindi ka masaya, tandaan mo. Hindi ko sinabing hindi ako masaya, sabi niya. Malinaw mong ipinahayag ang iyong kawalan ng kasiyahan. Hindi mo ako naiintindihan. Sapat na ang kasiyahan ko. Gusto ko lang dagdagan ang kasiyahan natin sa pamamagitan ng pakikipag-date sa ibang mga lalaki. Hindi ako komportable doon. Ang simpleng sagot ay diborsyo. Pwede kang magsaya kasama ang ibang mga lalaki, at hindi ako maiinis. Hindi ko maintindihan. Gusto kong manatiling kasal at magsaya kasama ang ibang mga lalaki. Tinapos namin ang hapunan at lumipat sa sopa. Ganon na yun, tanong niya. Kahit mahal kita at pinili kita, ayaw mo akong pakasalan. Oo, Collins, tama yun. Tumingin ka sa akin, Barnes, sabi niya. Umakyat siya sa kandanggan ko, hinahalikan ako ng madamdamin. Sa isang sandali, nawala ako sa mga sensasyon, ngunit pagkatapos ay tumigil ako sa pagtugon. Dahan-dahan siya at tumigil. Anong nangyari? Tanong niya. May nakilala ka bang iba? Tanong ko. Alam ko na ang sagot. Barnes, magde-date ka ba? Siguro, sabi ko. Gusto kong maging kasal. Sa tingin ko hindi yun boring. Pwede ba akong maging isa sa mga babaeng dine-date mo? Siguro. Pero hindi pareho ang nararamdaman ko sa'yo. Siguro titigil ako sa pagiging galit, pero hindi ako maghihintay. Tumayo siya, kinuha ang pataka niya. Sabihin mo sa akin kung magbabago ang isip mo, sabi niya, at umalis. Nasa korte ang diborsyo, at humingi ng counseling ang abogado niya. Ipinaliwanag ng judge na kailangan niyang i-schedule ito kung hilingin ng isang partido. Hindi ko gagawin to. Sabi ko sa abogado ko. Alamin mo, hindi ko kaya. Ito ang batas. Paano kung bawiin natin ang petisyon para sa diborsyo? Uutusan pa rin ba niya ito? Nagulat siya. Hindi. Sa tingin ko hindi niya kaya. Yan ba ang gusto mo? Oo, gawin mo, sabi ko. Nagulat ang lahat, at mukhang nagmamagaling si Collins. Pagkatapos ng mga paglilitis, sinabi ko sa kanya, hindi ako pipiliting gumawa ng kahit ano. Hanggat hindi mo tapos to, huwag mo akong kontaken. Hindi na kita kakausapin kung yan ang gusto mo. Nalaglag ang panga niya, at umalis ako. Sinubukan niya akong kausapin sa loob ng 2 buwan, kahit sa pamamagitan ni Sylvia. Lumala ang relasyon ni Beck sa nanay niya, na nagdulot ng tensyon sa pagitan ni Beck at Sylvia. Sinubukan ni Collins na pumunta sa lake house, pero pinalitan ko ang mga kandado. Pumunta pa siya sa trabaho ko, at kinailangan ko siyang paalisin. Pagkatapos ng 2 buwan, sumuko siya at sinabi kay Sylvia na hindi na siya maghahanap ng counseling. Kung gusto kong magdemanda, ginawa namin, pumunta sa parehong judge, at hindi tinutulan ang diborsyo. Kanya ang bahay sa bayan, at akin ang lake house. Pantay ang pamamahagi ng ari-arian. Kanya ang negosyo niya, at akin ang akin. Walang suportang pangkasal, at pareho naming pinanatili ang aming mga pensayon. Ang karaniwang paglilitis ng diborsyo, boring, nakakapagod, at nakakainis. Nagsimula akong bumili ng mga negosyo at mabilis na nagretiro. Nangisda ako, natutong mag-waterski, at ginugol ang buong tag-init sa bangka kasama ang mga babae. Noong Oktubre, nag-apply ako ng visa para maging residente ng Mexico. Bilang turista, pwede akong manatili ng 180 araw,
na nagbigay sa akin ng oras para pagdesisyonan ang kinabukasan ko. Inihanda ko ang bahay para sa taglamig, ipinagpalit ko ang Chevy ko sa isang diesel po-red na F350, bumili ng isang luxury camper, ikinabot ang bangka, at pumunta sa Lake Bacolor sa Calooa, Mexico. Medyo nagalit ang mga babae, pero binilhan ko sila ng tiket sa eroplano papuntang Guadalajara, ipinangako ko ang oras sa beach. Tuwang-tuwa sila. Bumili ako ng 5 acre na lupa malapit sa lawa, nagpagawa ng mga kagamitan, at naging lokal. Sa pangalawang pangingisda ko, nakahuli ako ng 14 pounds na bass at nahumaling ako. Bumisita si Sylvia noong Enero, at nagkaroon kami ng magandang oras sa isang hotel sa Puerto Vallarta. Sa huling araw, tinanong niya, "Hindi ka na babalik, Dad, di ba?" Nakakiling ako sa pananatili. Kayo lang ang dahilan kung bakit babalik ako, at madalas ko kayong dadalawin. Kumusta ang nanay? Tanong niya. Sa tingin ko halos nagtratrabaho lang siya. Mukha siyang malungkot, hindi kasing sigla dati. Sa tingin ko hindi niya nakita ang pakikipag-date na kasing ganda ng akala niya. Mas gusto kong huwag siyang pag-usapan, sabi ko. Okay. Nagbigay siya sa akin ng malungkot na ngiti. Binalewala namin ang masamang vibes at nag-enjoy. Hinatid ko siya sa airport, at umalis siya na may yakap at luha. Bumisita si Beck noong Pebrero at nakitira sa akin sa camper. Gumugol kami ng 3 araw sa beach, pagkatapos ay gusto niyang makita kung saan ako nakatira. Nagmaneho kami papunta sa lugar ko, at nagustuhan niya. Hindi ako makapaniwalang mayroon kang ganitong kagandang lugar, sabi niya. Magiging mas maganda kung nakatira ka dito, sabi ko. Mukha siyang nag-iisip, wala akong ideya kung paano ako kikita. Gusto kong gamitin ang degree ko. Agribusiness yun, sabi ko. Tumawa siya. Pagsasaka, anong kinalaman niyan sa looms? Napasok ako sa machine tools mula sa pagtatrabaho sa isang farm implement dealership. Nagsimula yun sa paggawa ng mas matigas na pins para sa combines. Wala akong ideya, sabi niya. Well, may mga paraan para magamit ang degree mo. Ipaliwanag, sabi niya. Psychologist ka. Nakikinig ka lang sa mga alalahanin ng mga tao. Ginagawa rin yun ng mga bartenders. Tumawa siya. Nanatili siya ng 2 linggo, pagkatapos ay lumipad pabalik. Miss ko siya pero bumalik ako agad sa aking nakaka-relax na pamumuhay. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumawag siya. Kailangan ko ng pabor. Kung kaya ko, gagawin ko. Kailangan ko ng loan, malaking loan, o kulang lang sa cash. Malaking loan, sabi niya. Gusto kong bumili ng cabin. Existing lodge ba yun? Nagpapasok ba siya ng kita? Pwede ko bang makita online? Umaasa akong pupunta ka para makita yun. 10 milya ang layo sa Lake Bacolor. Talaga. Sinuri mo na ang mga libro. Oo, kumikita siya ng maganda. Mayroon silang bar, kaya pwede kong pakinggan ang mga problema ng mga tao. Tumawa ako. Magkano ang kailangan mo? Ipinakita niya sa akin ang isang nakakagulat na numero. Wow, Beck, lumaki ka. Go big or stay home, sabi niya. Maghahanda ako ng payment plan, sabi ko. Sabi niya, dapat short term lang. Kapag pag-aari ko na ang negosyo at nagpakita ako ng kita, makakakuha ako ng bank financing. Sa ngayon, para akong walang credit rating. Naiintindihan ko, sabi ko. Sobrang cool nun, Beck. Magiging masaya na nandito ka. Titingnan ko at sasabihin ko sa'yo kung ano ang iniisip ko, pero kailangan mong makita ito para sa sarili mo. Pagkalipas ng 3 linggo, dumating siya, at sinuri namin ang lugar. Nag-cater ito sa mga mangingisda, karamihan mula sa US, at mukhang isang magandang pamumuhunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, pag-aari na ni Beck ang negosyo at pinatakbo ito ng maayos. Naging lokal na celebrity si Davey, at gumugol kami ng maraming oras ng magkasama. Minsan nagtratrabaho si Beck sa bar, at masayang panoorin siyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa psychology. Unang klase ang restaurant at laging matao, ngunit laging may upuan para sa akin sa kusina.
Isang Biyernes ng gabi, tinanong ako ng chef kung okay lang sa akin kung may isa pang bisita na umupo kasama ko. Pumayag ako. Nang bumalik siya kasama ang bisita, nalaglag ang pangako. Napakaganda niya, eleganteng nakadamit ng dilaw na outfit na nagpatingkad sa kanyang kutis. Mayroon siyang buhok na kumikinang at kulay itim na may ilang kulay abo, matataas na cheekbones, at madidilim na mata. Ipinakilala kami ng chef, Miss Valiente. Ito si Mr. Barton. Siya ang tatay ng lady of the house. Tumayo ako habang umuupo siya at ipinakilala ko ang sarili ko. Barnes, please, walang mister sa panahon ng hapunan. Tumawa siya, isang mababa at musikal na tunog na bumihag sa akin. Pwede mo akong tawaging Nita, sabi niya. May accent ang Ingles niya ngunit walang mali, ang kanyang boses ay mababa at banayad. Nag-order na siya ng isang baso ng sangria. Nahirapan akong maghanap ng sasabihin sa napakagandang babaeng ito. Medyo matao, sabi ko. Buti na lang may mesa sila. Hindi ako nagpareserba, sabi niya. Kadalasan, nakakahanap si Tomas ng upuan para sa akin, pero ngayong gabi ayaw kong umupo sa bar para iwasan ang isang tao. Ako, well, ligtas ka sa akin. Ang misyon ko ay ilayo ang mga nakakainis na bisita sa mga magagandang babae. Namula siya. Nalulugod akong magkaroon ng isang magiting na tagapagtanggol, tumawa siya muli, na nagpadala ng goosebumps sa balat ko. Madalas ka bang kumain dito? Oo, tulad ng sinabi ni Thomas, pag-aari ng anak ko ang lugar na to, at kahit marunong akong magluto, mas gusto kong pumunta dito. Ah, Sweet Beck, sabi niya. Gustong-gusto ko siya. Nagiging magkaibigan kami. Magandang marinig yan. Malapit ka ba nakatira? May bahay ako sa Kaloa River at pati na rin sa Los Mochis. Medyo mobile ako, Nita. Mayroon akong 5 acres malapit na may ilang gusali, isang truck, at isang camper. Gusto ko na pwede akong pumunta kahit saan. Kamakailan ka lang lumipat dito mula sa US, katulad ni Beck. Nandito na ako ng halos 1 taon. Bumisita si Beck, nahulog sa lugar na to, at binili ang cabin na to. Anong nagdala sa'yo dito? Pangingisda sa una, paliwanag ko. Ibinenta ko ang negosyo ko sa States at gustong maglakbay. Anong uri ng negosyo ang mayroon ka? Tanong niya. Pagkatapos ay nag-atubili siya. Humihingi ako ng paumanhin, wala akong pakialam doon. Tumawa ako. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Gumawa ako ng mga pyesa para sa mga kumpanya tulad ng Caterpillar at John Deere. Ah, ang industrial tycoon, sabi niya na may napakagandang ngiti. Hindi malamang, pero matagal na akong retired. Pero napakabata mo pa. Maswerte ako kung ang pagreretiro sa edad na 49 na ay itinuturing na maswerte. Hindi ako retired, sabi niya. Pwede na ako, pero pakiramdam ko may mga bagay pa akong dapat gawin. Tulad ng ano, tanong ko. Kung okay lang na magtanong ako. Isa akong smuggler, sabi niya ng mahina. Nang makita ang reaksyon ko, tumawa siya. Nagbibiro lang ako. May pag-aari akong pharmaceutical company na nagsusupply ng mga prescription medication sa Mexican Social Security Institute. Wow, napakaganda naman, sabi ko. Kaya rin ako nakatira sa Los Mochis, sabi niya. Siguro dapat na akong magretiro at maging isang slacker at dreamer na katulad mo. I hope this is helpful. Let me know if you need anything else. Tumawa ako. Napakahusay mong magsalita ng Ingles. Salamat, tanong niya. Lumipat kami sa Espanyol. Oo, ikwento mo sa akin si Nita, nakangiti niyang sabi. Marami akong ektarya sa tabing ilog, ilang kabayo, at maraming baka ng Gelbvia. Hindi ko sila kilala ng personal, sabi ko, na nagpatawa sa kanya. Kailangan kitang ipakilala sa ilan, sabi niya. Tumawa ako. Nakakatawa ka. Maaari ko bang itanong kung umiiral ba si Mr. Valiente? Hindi. Dati, namatay siya sa pagsabog ng planta ng petrochemical. Ikinalulungkot ko, Nita. Ayos lang. 11 taon na ang nakalipas.
Naaalala ko ang masasayang sandali. Kumusta si Barnes? Tanong niya. May ina si Beck. Oo. At isa pang anak na babae, si Sylvia. 3 taon siyang mas matanda kay Beck. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ni Sylvia. Napakaganda niya. Hindi siya nakatira dito. Hindi. Nakatira siya sa Estados Unidos kasama ang kanyang ina. Hiwalay na kami ng asawa ko 2 taon na ang nakalipas. Masakit ba ang paksang iyan? Dati, pero hindi na masyado ngayon. Iba ang gusto namin. Gusto niya ng bukas na pag-aasawa, at hindi ko gusto. Ikinalulungkot kong marinig iyan. Ganyan ang buhay. Sabihin mo, maaari ba kitang isama sa hapunan sa susunod na weekend? Gusto ko, pero kailangan kong pumunta sa Las Mochis hanggang sa susunod na Martes. Kumusta ang Biyernes pagkatapos? Mukhang maganda. Maaari ko bang makuha ang numero mo? Sige, sabi niya. Ipinasok ang kanyang numero sa aking telepono. Siguro kapag sisanduan mo ako, ipakikilala kita sa ilang baka, kinikilig niyang sabi. Inihatid ko siya sa kanyang kotse, isang bagong silver na BMW Z4. Hinalikan niya ako sa pisngi, at parang kuryente. Napakagandang kasama sa hapunan, Barnes, sabi niya. Salamat sa pagpayag na sumama ako sa iyo. Ako ang nag-enjoy. Hindi ako makapaghintay sa ating hapunan. Nasa iyo ang numero ko, tawagan mo ako sa hapon. Gagawin ko, pangako ko. Isinara ko ang kanyang pinto at pinanood siyang umalis. Napakaganda niya, at makikipag-date siya sa akin. Parang hay ako. Nang pupunta na akong magpaalam kay Beck, tuwang-tuwa siya. Nagustuhan mo ba siya? Hindi ba siya kamangha-mangha? Inaya mo ba siya sa date? Ikaw ang nag-set up sa akin, sabi ko. Oo, ginawa ko. Perpekto siya para sa iyo. Pumayag ba siya? Oo, sa susunod na Biyernes, pero kailangan ko ng transportasyon maliban sa truck. Maaari mong gamitin ang kotse ko. Salamat, Beck. Kailangan ko na ring magkaroon ng sarili ko sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, tinext ko si Nita. May 2 masasamang babae na nagkakasundo laban sa akin. Nagpadala siya ng mga smiley face na may puso. Ang paglaban ay walang saysay. Nagtapat na si Beck, sabi ko. Hindi ako makapaghintay sa ating dinner date. Nagpadala siya ng higit pang mga emojis. Parang kawalang hanggan ang mga araw. Hindi ko naramdaman ito simula noong high school ako. Sumulat ako kay Nita araw-araw, at sumasagot siya ng 2 o 3 beses, kung minsan ay lumalaktaw ng 1 araw. 2 beses kaming nag-usap sa telepono. Ang pakikipag-usap sa kanya ay isang bagong karanasan. Nagpapalit-palit siya sa pagitan ng Espanyol at Ingles, na nagkukwento sa akin tungkol sa kanyang araw. Parang magkaibigan na kami magpakailanman. Nang makabalik siya, tumawag siya, at lumaki ang excitement. Minaneho ko ang kotse ni Beck sa halip na ang truck para sa aming unang date. Sinusundan ang mga direksyon, narating ko ang isang gated path na walang bahay na nakikita ngunit nakakita ng isang call button. Hola, S. Barnes, sagot ng boses ni Nita, na tumatawa. Bumukas ang gate, at nagmaneho ako sa isang mahabang driveway papunta sa isang malaking mansion sa isang bangin na may napakagandang tanawin ng ilog. Isang batang babae ang nagbukas ng pinto. Napakaganda niya, mga 12 o 13, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Pia, anak ni Nita. Ikinagagalak kitang makilala, Pia, sabi ko sa Espanyol. Kamukha mo ang iyong ina. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Oo, nagsasalita ako ng Ingles, Espanyol, at Pranses, sabi niya, namumula. Mas marunong ako ng Ingles kaysa sa Pranses. Sigurado akong magaling ka sa lahat ng iyon. Gusto kong isama ang iyong ina sa hapunan. Ayos lang ba sa iyo? Tiningnan niya ako ng kritikal. Oo, napakagiliw mo para sa isang mas matandang lalaki. Tumawa ako. Bolero ka, at hindi ako matanda. Kinikilig siya. Sigurado akong mahal na mahal mo si Beck. Ganoon din, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Inihatid niya ako sa isang malaking open space. Ito si Zeneta,
Ipinakilala niya ang mas matandang babae. Inaalagaan niya ako sa bahay kapag wala si mama. Gusto mo ba ng inumin habang naghihintay kami? Ano ang iminumungkahi mo? Tanong ko. Umiinom ako ng lemonade. Mayroon din kaming mga juice at adult beverages. Mukhang masarap ang lemonade, at tawagin mo na lang akong Barnes. Sige, Barnes lang, sabi niya, na kumikislap ang mga mata sa pagtawa. Nagbuhos siya ng lemonade, at dinala namin ang mga baso sa living room na may sliding glass doors na bumukas sa isang porch at isang mahogany deck na tinatanaw ang ilog at lambak. Gusto ko dito, sabi ni Pia. Umupo tayo at mag-usap. Hindi ka nabanggit ng iyong ina, sabi ko. Siguro nahihiya siyang magkaroon ng isang kahanga-hangang anak na babae. Hindi niya sinasabi sa sino man ang tungkol sa akin dahil sa takot na mas magugustuhan nila ako kaysa sa kanya, biro ni Pia. Tumawa kami habang si Zeneta, nagdala ng higit pang lemonade. Salamat, Zeneta, sabay naming sabi, na nagpakilig muli kay Pia. Nagnanakaw ka ng mga iniisip ng ibang tao, sabi niya. Lahat ng tao sa paligid ko ay nakasuot ng tinfoil hats, biro ko. Baka mayroon kami. Dapat ko bang babalaan ang aking ina? Hindi. Kailangan kong malaman kung ano ang iniisip niya upang mapasaya siya. Magandang plano iyan, sabi niya. Ito ang unang date ko sa loob ng maraming taon, sabi ko. Kailangan ko ang anumang kalamangan na makukuha ko. Magiging handa na ba ang iyong ina sa lalong madaling panahon? Gusto niyang gumawa ng isang entrance. Bababa siya sa lalong madaling panahon. Salamat, P. Narinig ko ang boses ni N, mababa at paos, at lumingon para makita siyang bumababa sa hagdan. Napakaganda niya sa isang simple, eleganteng puting linen dress na may puntes sa neckline, sleeveless at tan na platform sandals. Nakasuot siya ng malapad na puting sombrero at nag-pose para magpakita ng impresyon. Kita mo. Binawi ako ni Pia sa aking pagkatulala. Napakaganda mo, Mama. Hindi ka ba sumasang-ayon, Barnes? Nilinaw ko ang aking lalamunan. Oo, Nita, napakaganda mo. Ngumiti siya. Nakilala mo na ba ang Preol? Oo, at napakasarap, Pia. Sana makita kita madalas. Ikaw ay isang kaakit-akit na babae. Tinapos ko ang aking lemonade at lumapit kay Nita. Hindi mo nabanggit ang maliit na kagandahang ito. Gusto kong maging sorpresa siya. Alam kong mahal mo ang iyong mga anak na babae, at gusto kong mahalin mo ang sa akin. Siya ang buhay ko, Barnes. Oo, nakikita ko iyan. Pumunta kami sa isang kalapit na restaurant na may masiglang kapaligiran. Napakasarap ng pagkain at musika, at sumayaw ako kasama si Nita, na isang kamanghamanghang mananayaw. Hindi malilimutan ang paghawak sa kanya sa isang mabagal na sayaw. Ang pagmamaneho pabalik sa kanyang lugar ay isang pagkalito ng kaligayahan. Sa kanyang pinto, hinalikan niya ako, at ito ay nakuryente. Bago ako umalis, inanyayahan niya akong isama si Beck at gumugol ng isang araw kasama siya at si Pia sa susunod na Sabado. Tinawagan ako ni Sylvia noong Martes ng hapon. Dad, kailan ako maaaring tumambay kasama mo at ni Beck? Kumusta ang walong ngayong gabi? Naghahapunan kami sa bahay ni Beck. Sige, maaari mo ba siyang tanungin at padalhan ako ng snap? Sige, may mali ba? Hindi, kailangan lang kitang makausap. Kailangan din kitang kausapin palagi. Mahal kita, Sylvia. Mahal din kita, Daddy. Ayos lang kay Beck, at nasa living room niya kami nang tumawag si Sylvia. Pagkatapos ng karaniwang pag-uusap, sinabi niya, Dad, Beck, ayaw kong tumira dito nang wala kayo. Pagod na akong makipag-date sa mga tanga, ayaw ko sa trabaho ko, at ginugulo ako ni Mama. Gusto kong lumipat dyan. Talaga. Tuwang-tuwa si Beck. Kahanga-hanga iyon. Sylvia, makakakuha ka ba ng trabaho? Tanong ko. Sa tingin ko nakahanap na ako. Binibili ko ang travel agency na nagbobok ng mga cabin sa Lawa, kasama na ang sa iyo, Beck. Wow, pinlano mo talaga ito, sabi ko. Sylvia, gusto ka naming makasama dito. Sigurado ka ba?
Positive. Gusto muna kitang makausap, kung sakaling ayaw mo. Humihikbi siya, na nagpabigat sa aking puso. Sylvia, ikinalulungkot ko na pinagdudahan mo iyan. Mahal kita, at gusto kitang palaging nasa buhay ko. Ako rin, SIL. Ikaw ang nakatatandang kapatid ko. Naaalala mo noong pinatawan mo si Jamie Myers dahil sa pambubuli sa akin, kinikilig siya. Oo, ginawa ko. Isa siyang creep. Kailan mo balak lumipat? Maaaring tumagal ng 1 o 2 buwan, ngunit nagsimula na ako. Nakakapanabik ito. Hindi ako makapaghintay, sabi ni Beck. Nag-usap kami ng 1 pang oras. Nang gabing iyon sa camper, pinagnilayan ko kung gaano kaganda ang buhay ko. Lumipat na si Beck, nakilala ko si Nita, at ngayon ay lilipat na rin si Sylvia. Hindi na magiging mas mahusay pa ang mga bagay. Noong Biyernes, tinanong ko si Nita kung dapat ba akong magdala ng kahit ano. Sabi ni Beck, napakasarap ng ginagawa mong piko. Dalhin mo iyan. Bumili ako ng mga sariwang sangkap at gumawa ng isang malaking mangkok. Noong Sabado, isinama namin ang truck sa bahay ni Nita. Naisip ko kung ano ang iisipin ni Nita at Pia dito. Malinaw na hindi sila mahirap, at hindi rin ako, ngunit gusto ko ang aking pagpili ng simpleng pamumuhay. Iisipin kaya nila na isa akong tramp? Malalaman natin. Tumakbo si Pia pagdating namin at niyakap si Beck, pagkatapos ay niyakap ako. Pupunta tayo sa ilog. Ginawa ni Mommy ang lahat para sa taco feast. Yum! Sabi ni Beck, halika sa loob. Sabi ni Pia, nag-iimpake sina Mama at Zeneta. Dinala niya kami sa loob ng kusina, kung saan sila nag-iimpake ng mga cooler at basket. Tumulong kami, at sa lalong madaling panahon ay handa na ang lahat. Dinala ni Barnes ang kanyang truck. Perpekto ito para sa pagdadala sa amin. Nagpatawa sa akin ang kanyang pagkakasabi. Napakagandang babae. Sumakay kami sa kotse kasama sina Beck at Pia sa backseat, at si Nita sa harap kasama ako. Habang nagmamaneho kami, itinuro ni Nita ang iba't ibang gusali. Napakagandang kasama namin kayo, sabi ko. Hindi ko sana nalaman ang daan palabas dito. Tumawa siya. May ilang lugar na maaari mong puntahan, sabi niya. May mga kamalig para sa iba't ibang pag-andar. Anong uri ng mga gusali? Tanong ni Beck. Mga kamalig ng kabayo, kamalig ng kagamitan, kamalig ng imbakan, kamalig ng hayop, at mga paddocks, sagot ni Nita. Nakarating kami sa ilog, kung saan may isang gazebo, isang dock, 3 jet skis, mga picnic table, at isang grill. Plano kong painitan ang lahat sa grill, sabi ni Nita, ngunit maaari nating gamitin ang iyong kalan, tama? Siyempre, sabi ko, lahat ng ginhawa ng tahanan sa isang maliit na pakete. Gusto kong makita sa loob, sabi ni Pia. Sige, bibigyan kita ng grand tour, sabi ko. Inilagay namin ang mga taco shell sa oven at ipinakita sa kanila ang paligid. Ginalugad ni Pia ang bawat sulok, humiga sa kama, umupo sa mga upuan, at tiningnan ang app. Dinala niya at ni Beck ang aming mga gamit sa mga mesa, na nagbigay sa akin ng pagkakataong halikan si Nita. Tumugon siya ng isang madamdaming halik na nag-iwan sa aming dalawa na walang hininga. Hello, beautiful, sabi ko. Hindi ako makapaghintay na gawin iyan. Ako rin, bulong niya. Bumalik sina Beck at Pia, at naghanda kami ng tanghalian. Pinuri ng lahat ang aking piko, at nagkwentuhan kami ng 1 oras bago iminungkahi ni Pia ang jet skiing. Nagpalit ng swimsuit ang mga babae, at nagsuot ako ng aking swim trunks. Mabilis naming inilunsad ang mga jet ski. Maaari ba akong sumama sa iyo, Barnes? Tanong ni Pia. Gusto ko iyan, sabi ko. Ikaw ang magmaneho, pagkatapos ay ako naman, at si Mom ang sasama sa iyo. Nang lumitaw si Nita at Beck sa kanilang mga bikini, sandali akong natigilan. Si Nita ay lalong napakaganda. Nahuli niya ang aking tingin at namula. Handa na? Tanong niya. Sumakay kaming lahat sa mga jet ski. Nanguna si Nita, at naglakbay kami sa upstream ng mga 5 milya.
Itinuro niya ang isang bangin na may isang lubid na nakakabit sa isang puno. Pinatay namin ang mga makina. Gusto mo bang mag-swing sa lubid? Tanong niya. Tuwang-tuwa si Pia. Oo, napakasaya, sabi niya. Mag-swing ka sa itaas ng ilog at mahuhulog sa malalim na tubig. Nagpa siya akong subukan ito. Hinawakan ni Nita ang jet ski habang umaakyat kami sa tuktok ng bangin. Sino ang gustong mauna? Tanong ko. Si Beck ang dapat mauna, pagpapas siya ni Pia. Hinawakan ni Beck ang lubid at nag-swing sa ilog, nahulog sa tubig at lumitaw muli na may malaking ngiti. Oh my God, Daddy, kamangha-mangha iyon. Kailangan mong subukan. Sumunod si Pia. Nagpaikot-ikot sa hangin at lumangoy pabalik tulad ng isang otter. Sumunod si Nita ng maganda, pagkatapos ay ako na. Nakakatakot ang taas, ngunit pinilit kong tumalon. Nakakapanabik ang swing, at bumulusok ako sa malamig na tubig. Masaya iyon. Pinanood namin ni Nita habang 3 beses pang sumubok sina Beck at Pia. Nagpa siya si Pia na gusto niyang magmaneho. Nagmaneho kami pabalik. Iniahon ang mga jet ski sa tubig, at umupo sa araw na may malamig na inumin. Nang papalapit na ang gabi, nag-impake kami at bumalik sa bahay. Nagpasalamat kami sa kanila para sa isang napakagandang araw, at nagpalipas ako ng hapunan. Kumusta ka, Daddy? Tanong ni Beck. Mabuti naman. Medyo pagod. Ang araw at tubig ay talagang nakakapagod. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, tungkol kay Nita at Pia. Si Pia ay isang maliit na manika. Imposibleng hindi siya magustuhan. At si Nita, well, nagkaroon ako ng mga damdamin na hindi ko alam na mayroon ako. Pinapasaya niya ako sa pagiging malapit sa kanya. Maganda siya, mainit, nakakatawa, matalino, isang magaling na ina, at independyente. Siya ang lahat ng gusto ng isang lalaki. Alam ko. Mukhang gusto ka rin niya. Sinabi niya sa akin na sa tingin niya maaari kang maging Thiwan. Isa lang ang maaaring maging Thiwan, sabi ko. Tumawa siya. Huwag mo lang guluhin. Naglaan ako ng maraming pagsisikap dito. Gagawin ko ang aking makakaya. Salamat, Beck. Ngayon kailangan mo ring mag-focus sa paghahanap ng pag-ibig. Gagawin ko. Naging abala ako sa trabaho, ngunit bukas ang aking mga mata. Niyakap ko si Beck at nagmaneho pa uwi. Nagsimula kaming magkita ni Nita ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Kung minsan ay isinasama ko si Pia sa pangingisda o water skiing kapag wala si Nita sa negosyo. Nahulog ako sa pagmamahal kay Pia na parang sarili ko siyang anak. Pagkatapos ng 4 na buwan, lubos akong umiibig kay Nita. Kapag magkasama kami, ako ang pinakamasaya. Kapag magkahiwalay, palagi ko siyang iniisip at pinapangarap. Nagte-text kami palagi, at nagpadala siya sa akin ng mga larawan sa Snapchat. Naghahalikan kami sa katapusan ng bawat date, at gusto ko siya sa lahat ng paraan. Nag-iingat ako, dahil espesyal siya sa akin. Mahal din siya ni Beck at Sylvia. Ang 4 sa kanila sina Nita, Pia, Beck, at Sylvia ay madalas na gumugugol ng oras na magkasama. Mayroon man ako o wala. Isang Lunes, tinawagan ko si Nita at tinanong kung gusto niyang pumunta sa Tulum para sa weekend. Agad siyang tumawag pabalik, na tuwang-tuwa. Talaga, hindi pa ako nakapunta doon, pero narinig ko na maganda ito at may mga Mayan ruins. Nasa Los Mochis siya, at iminungkahi kong lumipad mula doon. Kumusta si Pia? Tanong niya. Para lang ba sa ating dalawa? O mayroon kang plano para sa kanya? Plano kong isama siya at tingnan kung makakasama rin sina Beck at Sylvia. Isang pagdiriwang ng pamilya. Tahimik siya sandali. Barnes, lubos akong naantig na itinuturing mo kaming pamilya ni Pia. Matutuwa ako doon, at sana makasama rin sina Sylvia at Beck. Parang mga anak ko sila. Mahal na mahal ka nila ni Pia, sabi ko. Mahal mo ba ako? Tanong niya. Tumigil ako, pagkatapos ay sinabi, Nita, gusto kong sabihin sa iyo ang lahat ng personal. Oo, naiintindihan ko. Sorry sa pagtatanong sa telepono. Pag-uusapan natin sa Tulum,
Tumawa ako. Tiningnan ko ang mga flight. Ang isa ay aalis ng 3 ng hapon. Magiging handa ka ba? Aayusin ko ito, sabi niya. Magmaneho ng maingat kasama ang aking mga anak na babae. Nakapunta sina Sylvia at Beck, at tuwang-tuwa si Pia. Umalis kami sa pagmamaneho kasama si Pia bilang aming DJ. Nagpalitan kami sa pagpili ng mga kanta, na tinutokso ang isa't isa tungkol sa aming mga pagpipilian. Sinundo namin si Nita at pumunta sa airport. Maayos ang flight, at ang talum ay kasing ganda ng ipinangako ni Sylvia. Ang aming hotel ay maluho at nasa tabing dagat. Noong Sabado, nag-enjoy kami sa beach at sa asul na tubig. Sa gabi, pumunta kami sa isang open-air restaurant. Isinama ni Beck at Sylvia si Pia sa isang beach party at ipinaalam sa amin na matutulog siya sa kanilang silid ngayong gabi. Naiwan kami ni Nita. Naglakad kami pabalik sa hotel, at hinayla ko siya ng mahigpit sa akin. Well, hindi iyon kainahinala. Sa tingin ko ay na-set up tayo, Nita. Tumawa siya. Sa tingin ko tama ka. Ayaw mo ba, Barnes? Hindi ako tutol, sabi ko. Gusto ko iyan, basta gusto mo. Masaya ako, sabi niya. Dinala ko siya sa aking silid, gumawa ng inumin, at umupo kami sa sofa na nakayakap sa akin. Nita, nagtanong ka kung mahal kita. Gusto kong malaman mo na mahal kita ng higit pa sa inaakala ko. Simula nang magkita tayo, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Pinupuno mo ang aking puso, isip, at buhay. Mahal na mahal kita. Tiningnan niya ako sa aking mga mata, ang kanyang malalim, halos itim na mga mata na puno ng emosyon. Nakakasaya iyan, sabi niya. Mahal kita, Barnes. Pagkatapos mamatay si Ali hindi ko akalain na kaya kong magmahal muli, ngunit ngayon ay mayroon nakita, at pagmamay-ari mo ang aking puso. Ang puso ko ay pagmamay-ari mo. Gusto kong ibigay sa iyo ang buong ako. Oh my God, Nita, gusto ko ito simula nang una kitang nakita, sabi ko. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Hindi ako natatakot, sabi niya. Ang tanging nakakatakot ay kung hindi mo ako mahal o gusto. Dapat akong baliw para hindi kita mahalin at gusto. Huwag mo itong pagdudahan. Ikaw ang pinakagustong babae na nakita ko, humadyak-jak siya. Hindi ko kailangan ng libu-libong lalaki, isa lang. Pagkatapos noon, nagtalik kami at natulog. Nagising ako sa sikat ng araw na dumadaloy sa kurtina at si Nita ay natutulog sa aking mga bisig. Napakaganda, kalmado, at mapayapa niya. Habang natutulog kami, may kumatok sa pinto. Bumalik ka na may warrant, sigaw ko. Si Beck iyon. Nagsuot ako ng aking robe, at hinayla ni Nita ang kumot sa kanyang sarili. Sumugod sina Beck, Sylvia, at Pia na may cart na puno ng almusal. Tumalon sina Beck at Sylvia sa kama kasama si Nita, na tumatawa at nag-uusap. Umupo si Pia sa aking kondongan, na umiikot ang kanyang buhok na kasing itim ng hating gabi sa paligid namin. Mahal mo siya, hindi ba? Tanong ni Pia. Mahal kita, at mahal ko rin siya, sabi ko, na niyakap siya ng mahigpit. Gusto kong maging anak mo, tulad ni Beck at Sylvia, sabi niya. Bumalong ang mga luha ng kaligayahan sa aking mga pisngi. Ikinararangal ko na nararamdaman mo ito, sabi ko. Susubukan ko ang aking makakaya upang maging lahat ng kailangan mo. Kasama ka ba, Ma'am? Tanong niya, para maging tunay tayong pamilya. Wala akong ibang gusto, sabi ko, pero kailangan ko munang makipag-usap sa iyong ina, tayong dalawa lang, at hindi pa ako handa ngayon. Yumuko ako at bumulong, wala akong singsing. Naiintindihan ko. Nag-almusal kami at pagkatapos ay nagmadali upang sumakay sa shuttle papunta sa mga Mayan ruins. Nakamamangha ang sight, mas pinasaya pa sa pagkakaroon ni Nita at Pia kasama ko. Lumipad kami pabalik noong Lunes ng umaga, pagod ngunit masaya. Inihatid namin si Nita, at dinala ko ang mga babae sa pagbili ng singsing. Nakakita kami ng isang mag-aalahas mula sa tribo ng Nahal na may malaking koleksyon ng mga bato.
Pumili kami ng isang kulay kahel na fire opal na napapalibutan ng 4 na maliliit na brilyante. Sinabi ng mag-aalahas na maaari niya itong gawin sa loob ng 2 linggo at ipadala ito sa akin. Sinabi ko kay Nita na gusto kong bumalik sa gazebo sa tabi ng ilog. Mukhang alam niya kung tungkol saan ito ngunit sinabihan lang ako na pumunta. Tuwang-tuwa si Pia at kinailangang umatras sa kanyang silid upang maiwasan na ibunyag ito. Sa gazebo, lumuhad ako, at napahawak si Nita sa kanyang bibig. Nita, hindi ako magaling sa mga talumpati, ngunit mahal kita ng buong puso ko. Ayaw kong mabuhay nang wala ka at si Pia sa buhay ko. Papakasalan mo ba ako? Gagawin ko ang lahat upang matiyak na hindi mo ito pagsisisihan. Binuksan ko ang kahon, at inilahad niya ang kanyang kamay. Isinuot ko ang singsing, at sinabi niya, "Oo, Barnes, gusto kong maging asawa mo. Gusto kitang mahalin palagi." Hinangaan niya ang singsing. Hindi ako makapaniwala na nakakuha ka ng fire opal, ang aking paboritong bato. May nagsabi sa akin, sabi ko. Sa tingin ko kilala ko ang ibong iyon, sabi niya, na may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Pagbalik namin sa bahay, naghihintay na si Pia at tumakbo sa pagitan namin sa excitement. Hindi ako makapaniwala, ikaw ang magiging ama ko, Barnes. Sumabog siya sa pag-iyak, lumuhad ako at niyakap siya. Akala ko ay magpapasaya ito sa iyo, baby girl, nagdikit siya sa akin. Oo. Ako lang, umaasa ako. Akala ko ay hindi na tayo makakahanap ng kahit sino. Nahanap mo ako, sabi ko sa kanya, hindi kita papakawalan, Pia. Kumapit siya sa akin at humikbi ng ilang minuto. Napakatindi, sabi niya. Tumawa ako. Masyado kang nakikipag-hangout kay Beck. Nagsisimula ka ng maging katulad niya, humadyak-jak siya. Tinuturuan niya ako ng maraming magagandang salita. Itinakda namin ang petsa ng kasal sa 5 ng Disyembre. Nang maglakad si Nita sa aisle na nakasuot ng ginto, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Sinabi niya na nakasuot na siya ng puti dati at gustong basagin ang tradisyon. Lumipat ako sa bahay niya, ngunit pinanatili namin ang camper para sa mga bakasyon. Tinanggal ko ito sa truck, na ginamit namin para sa nilalayo nitong layunin. Hindi pa ako naging mas masaya. Ang tanging sagabal ay dumating sa aming 2 taon nang sabihin ni Sylvia na kailangan niyang makipag-usap. Nakaupo kami sa deck nang sabihin niya, gusto ni Mom na bumisita. Bumantong hininga ako. Sa tingin ko ay mangyayari na ito. Kailan siya darating? Para sa Pasko, sabi niya. Sylvia, anong gusto mo, mahal? Tanong ko. Nag-alinlangan siya. Gusto kong gugulin ang Pasko dito kasama mo at ni Beck. Ngayon kailangan kong gugulin ang bahagi nito kasama si Mom. Ayaw ni Beck, kaya mananatili ako sa kanya. Mahal ko pa rin si Mom, Dad. Pasensya na kung nadismaya kita, ngunit naaalala ko ang lahat ng magagandang bagay. Niyakap ko siya. Hindi ako nadismaya. Ipinagmamalaki kita. Magiging ayos ang lahat. Maaari ka pa rin gumugol ng oras dito. Sabihin mo sa iyong ina na mayroon ka ng mga plano para sa hapunan ng Pasko. Kailangan niyang harapin iyon. Kasalanan niya, hindi sa iyo. Mahirap, sabi niya. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Paano kung gusto kanyang kausapin, makita ka? Pausapan mo ako kay N, sabi ko. Mas matalino siya kaysa sa akin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Ginugol ni Sylvia ang natitirang bahagi ng araw kasama ako at si Pia, at naghapunan kami bago siya umalis. Nang bumalik si Nita mula sa Los Mochis, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Sylvia. Umupo kami sa sofa na pinapanood ang apoy, at humigop siya ng kanyang alak na nag-iisip. Ano ang iniisip mo tungkol sa pakikipagkita sa kanya, Barnes? Tanong niya. Sa palagay ko ay hindi maiiwasan. Siya ang ina ng babae. Wala akong espesyal na damdamin para sa kanya. Minahal ko siya sa loob ng maraming taon, ngunit sinira niya ang lahat. Ang masasayang sandali ay natatabunan ng paraan ng pagtatapos nito. Yamakap siya ng mas malapit at ipinatong ang kanyang pisngi sa aking braso.
Sa tingin ko dapat tayong maghapunan ng magkakasama sa cabin. Gusto ko siyang makilala, Barnes. Talaga, tanong ko. Oo, naging bahagi siya ng iyong buhay at ng buhay ng mga babae. Kung hindi ko siya makikilala ng personal. Kinakabahan ako, ngunit si Nita ay independyente at ginawa ang sa tingin niya ay pinakamabuti. Nang dumating si Collins, nanatili siya sa cabin ni Beck. Hindi ko gaanong nakita ang mga babae, sa pag-aakalang gumugugol sila ng oras kasama siya. Nakilala nga ni Nita siya, at kung mayroon mang anumang isyo, hindi niya binanggit ang mga ito. Tinanong ko si Nita kung ano ang iniisip niya. Gusto ko siya, sabi ni Nita. Talaga? Oo, marami na siyang nagbago. Sumasang-ayon sina Sylvia at Beck. Naging introspective siya at palakaibigan sa amin. Maganda iyan, hindi ba? Tanong ko. Sa tingin ko, nag-usap kami tungkol sa iyo. Diyos ko, sana ay hindi ka nakikinig, sabi ko. Tumawa siya. Mga magagandang bagay lang ang sinabi niya tungkol sa iyo. Suminghal ako. Makikipagtalo lang ako. Ngumiti siya. Hindi niya hinangaan ang iyong katigasan ng ulo, syempre. Tama. Sabi ko, ngunit nandito ka pa rin sa akin. Talagang, mahal kita, Barnes. Hindi iyan magbabago. Pumasok si Pia at yamakap sa amin, at niyakap ko ang aking 2 anak na babae. 2 araw bago ang Pasko, umulan ng malakas, na nagdulot ng pagtaas ng ilog. Kinailangan naming iligtas ang dock, na dinala ito ng 3 beses sa magdamag. Ibinuwal din ng tubig ang 2 bahagi ng aming bakod, at kinumpuni ko ito ng maaga noong umaga ng Pasko sa tulong ng isang manggagawa. Plano naming kumain sa 2:00, at inaasahan kong darating sina Sylvia at Beck sa oras na iyon. Pagkatapos tapusin ang bakod, naligo ako at nagpalit ng damit. Nang handa na ako, hinanap ko ang mga babae ngunit hindi ko sila makita, bagaman naroon ang kotse ni Sylvia. Gumawa ako ng spiced rum punch at cider, pagkatapos ay narinig ko ang mga boses sa pasukan. Tumakbo si Pia at umupo sa tabi ko. Nakahiga si Davy sa aming mga binti, na bumubuntong hininga ng may kasiyahan. Ang bango niyan, sabi ni Pia. Rum punch iyan, sabi ko. Sumipsip siya at kinunutan ang kanyang ilong. Mas mabango ito kaysa sa lasa nito. Tumawa ako. Nakuha ang lasa. Subukan mo na lang ang spiced cider. Kumuha siya ng